tricks po ako at sinabi niya sa akin na, Chairman, mainit ka na. Ganitong gawin. Kasi November na ngayon. Next, malapit ng 2015. Kailangan ng pundo talaga. Sure na to manalo si ma'am. Para naman, para sa atin to lahat. So, sabi ko po ni Sir Juniel, ano po, ganito pong gawin, kukuha ka ng 30 kilos na mga big, kasi marami ang Chinese mo nito mga big time, halos nandito sila, to po. Kunan mo ng pinakabang 30 kilos to 50 kilos. Pagkatapos ng kuha, ititix mo, patix mo kay Rio, ititix mo sa akin, yung full name ng Chinese para itapon natin. So, alimbawa, pag makuha ko yung 50 kilos, ipo-forward ko yung pangalan ng buo para itapon agad nila. Sila na bala ni Sir Ronnie Dayan, ni Secretary de Lima. Ganun po. At ang sabi ko po, pag-isipan ko po yun. Huwag ka na sabi ko pag-isipan, siyempre, isip ko, imposible naman po kung hindi ko to pa rin itong utos na itatapon ako nga meron akong 3 milyon buwan-buwan at yung big event ko pa ng 1 million, big event na show ko po ay 1 million. So hindi ko kalayan, akala ko binablap lang ko o tinatakot. Sus Mariusip, nung talaga nagkatotoo, December 15, talagang kinuha kami, madaling araw ni Red Bull kami. Kinuha. Tapos, pag nandoon kami sa Superintendent Office, may simpre, masakit sa aking kalooban, no? So, parang grabe naman to. Grabe, hindi na kontento pa sa 3 milyon. Siguro, gusto pa mas higit pa, no? So, grabing utos na sa akin, 50 to 30 kilos. Isipin mo yan, kung mawala na si Dilimas Director, ako namang balikan dito sa Chinese, istapa ang labas noon. Hindi mo babayaran. Itatapon mo, kung wala na sila. Mag-utos ang Chinese, papatayin ako ng 50 million, 100 million, di wala, di ko magawa. Di mahal ko pong buhay, hindi ako pumayag doon. So may yung nandoon namin sa Superintendent Office at para kaming mga basahan na pinupulot doon at linagay doon sa Superintendent Office, may dumaan na nakabarong. Sabi ko, Sir, pwede ba makausap si Secretary de Lima? Sabihin mo, Sir, si Kulangko. Ang apelido ko talaga, Kulangko. Magkulangko na lang ko kasi lagi tinatawag ko. Gusto nila Peter ko, Tony ko, Kulangko. Adi, Kulangko. Sige, Chinese na rin ako. Hindi man ko marunong English, hindi man ko marunong mag-Chinese. Ay, Kulangko, sige. Kulangko naman ako. Bakit lagi kong Kulangko? Sige, Kulangko, Chinese na rin ako. So sabi ko, si Kulangko po, Sir. Sabi na, okay. Maya-maya, mga 1 minute and 1 minute niya, pinatawag ako. Ay, siyempre, natawag ako doon sa conference room. Sa 19 po kami, nandun sa Superintendent Office, pinatawag na ako doon sa conference room. Ang mga kasama namin doon, yung mga Bucor at mga bodyguard niya. Nandito po, no, ito po, Your Honor, nandito po si Dilima, nasa left side po ako. Nasa left side po ako. Sabi niya, oh, ganun po siya, sit down daw, sit down. Sit down. Sabi ko po, dito si Secretary de Lima po. Sabi ko na, sabi niya, Ma'am, pwede paluin mo yung yung security, baka marinig. Sige na, di paliw rin. Ibulong mo lang, bulong. Okay, bulong ko na. Sabi ko, bulong ko na, Ma'am, yung instruction ni Ronnie Dayan, kay Junel po, payag na po ko doon, wag lang ko itapon. Ang sagot po niya po sa akin, got it. Sabi ko, Ma'am, thank you po. Nandito po si Dilima, left side po ko. Ma'am, thank you po. Sabi niya, okay, ganun siya. Pagtayo ko po, Your Honor, 1 step, 2 step, nandito na po ko, at lumingon po siya. Herbert. Ma'am. Sabi ko, kasi palit na ko eh. Sabi na, Herbert, temporary ka lang muna doon na. Sa 19 kami, ako sinasabihan, temporary lang muna ako doon. So, ang isip ko po, 2 to 3 days na ako, ibabalik na ako ng maximum. Natuluyan pa ako, hindi na ako binalik. 8 months na po ako sa NBI. Dahil, hindi na ako binalik, sinulo na ni GB lahat, ni Sebastian, ang aking area sa Carcel site. Lahat. Yun po ang nangyayari po. Hindi, yung kahit Xerox lang, meron ba siyang... In your salaysay or affidavit, dated September 13, 2016. Mr. Chair, can we ask the good secretary to speak in Tagalog? Kasi, Opo. Tama nga pa. Yeah, sorry. Noong dyan sa salaysay na ginawa mo,
Noong sinabi mong noong January 2014 ay nilapitan ka ni JB. Bakit ka nilapitan noong... Opo, Your Honor. Pinatawag niya po ko sa procedure side po, doon sa studio sa compound niya. At pumunta po ko doon ng first week, January 2014. Okay, para maliwanag tayo, ano ba yung prestigious side na yun? Ipaliwanag mo nga. Ang procedure side po, area po niya yon. Siya pong chairman doon. Ako po, ang area ko po ay Carcel side. Ako po ang isang chairman din doon. Pero mas malaki ang aking, mas marami ang aking hawak na sa area is 8 pangkat po. Sa kanya po ay 4 lang, ipang-5 sa kanya. Pangkat, bali. Yun namang sa'yo na Carcel Side, opo. ay ilan ang hawak mo? Mas marami at lahat ng mga karamihan sa 70% siguro nasa akin ang mga big time drug lords sa area ko. So, bakit ka nilipitan ni JB nun? Yun po ang sabi niya, nag-usap kami. Pare, tulungan po natin si ma'am, si secretary. Sinong tutulungan? Sinong ma'am yan? Sinong secretary yung sinasabi niya? Secretary de Lima. Oh. Para pundo para sa 2015-2016 election. So, anong gawin natin pare? Sabi niya, mag-teamwork po tayo. Sabi ko, alam mo na yon, yung tayo ng mga items, iano mo doon sa area mo. Sabi ko, dahil sa totoo lang po ay wala man akong tiwala po doon kay GB, dahil sabi ko lang, oo. Wala akong tiwala doon po dahil sa totoo lang po ako yung overall chairman. In-appoint po ako ng overall chairman si OIC Director Ragos, Rafael Ragos po. Siya po nag-appoint sa akin, overall chairman. Ngayon, linigawan niya ako, gusto siya mag-vice chairman. So marami mga bulong-bulong kung mag-vice chairman, baka naman senaryoin ka, siya na mag-chairman. So hindi ko binigay yung pagka-vice chairman. Ito naman po si Assistant Director Cruz, ay pinapirma po ako ng English. Pinasa ko sa yung ibabaw, correction order. Anong order? Anong pangalan? Correction order, katulad sa akin. So sabi ng orderly, pinapirma po ni Assistant Director mo, si Assistant Director, si Cruz. So hindi pwede ako magtatanong si Assistant Director ko. Ganon ba? Pirma. Basa-basa, kunwari nabasa ko, pero hindi ko naintindihan po. Pinirmahan ko po ngayon. Yun pala, yung pinipirmahan ko pala, pumayag daw ako at nag-usap kami nga pumayag po ako, siya ng chairman doon sa kabila at sa akin yung Carcel session sa presidio. So, pinatawag po ako ni OIC Ragos nung time na yon at paalis na siya 2 days before, tinawag ko. Alam mo ba itong pinirmahan mo? Binabasa mo ba ito? Opo, sir. Siyempre, nagyayabang na ako, opo, sir. Pumayag ka ba na na siya kanyang procedure sa iyong Carcel side? Ay, hindi po, sir. Hindi ko sa totoo lang po, sir. Gichicks lang po ako. Hindi ko naintindihan pong pinirmahan ko. Yun, sabi niya, wala akong magawa dahil po pinirmahan mo na. Yun, hati na po ang bilibid po ngayon. So ngayon, ang sabi ko na, ituloy ko lang po sinabi ko, nag-oo lang ako, hindi na po ako bumalik noong January. Yung nausap kami January, first week ng 2014. After mga 2 weeks ng January, ng second week, si Junel Sanchez po ang pumunta na sa akin doon. At yung security aid ni Secretary de Lima. Okay, Sabi niya. gawin nating question at saka answer. Ha? Okay, apo. Tanong at sagot. Apo. Okay. So, yung bang, anong naging dahilan at nawalan ka ng tiwala kay JB Sebastian? Ayun po, yung kasi kaibigan po niya si Assistant Director Cruz. Close po sila at yun doon ako nagtatampo at parang wala akong tiwala dahil hindi ko binigay yung pagka-vice chairman niya. Pinapirma nila ako po ng correction order na English po, na hindi ko naintindihan English at pumirma naman ako. Yun pala, nahati na pala ang nakasulat po doon. Hati na kami. Pumayag daw ako nga siya ang mag-chairman doon sa kabila. Pero sa totoo po, hindi po. Okay. So, saan ba itong... ML Kwarta Padala po. Sa ML Liar po. Sorry po, no? Pasensya na po, Your Honor.
Ito po. Lawyer po, kwarta padala po ito. Sorry po, please, you are hereby directed to hand over the copy to Secretary Aguirre. Mr. Chair. Alam mo ba kung sino o kung sino ang katauhan nitong si Jonel Sanchez? Pakiulit po, Your Honor. Alam mo ba kung ano talaga kung sino itong si Jonel Sanchez? Napag-alam mo ba? Kung kilala Kung ko pa anong- kung pagkatao niya po. Ah, Nakakilala po sa buong pagkatao niya po ang aking talent manager po nga si Renente Diaz po. hindi nabanggit sa'yo kung anong tunay niyang pagkatao. Hindi po. Pero siya po ay close po sila at lagi po sa DOJ at kang sekretary na si Ma'am Lins na kanang kamay din ni Secretary de Lima ay lagi po sila nagkikwentuhan doon. Minsan po, anong December 2013, nagpabigay po ko ng 1 million po nang gagaling sa aking lending sa loob po. Pera ko yung sarili po. Dahil yung lending ko po is 10% a week, 40% a month. Minsan 1 hour, 1 day, 2 to 3 days, balik na yung pera kasi manalo, pag matalo, hiram. Pag manalo, bayad agad. 10% po yun a week. So, doon ko kinukuha minsan po, sabi po ni Ma'am Lins, sabi po ni Ma'am, Manoy, sabi po ni Secretary kay Ma'am Lins na yung para daw sa opisina niya sa mga tao. So, nabigay po ko ng 1 million po. Minsan po, nakasakit po yung asawa ni Ma'am Lins, yung kanang kamay ni Secretary de Lima, at tinulungan ko po, napapadala din po ako ng 300,000 dahil yung anak ba niya yon or asawa ba niya yon na sa ospital. Hindi ko alam kung saan ospital, si Renante Diaz po, ang aking talent manager po, siya po ang magpaliwanag po doon. Alam mo ba ang buong kapangalanan nung Ma'am Lynn na yan? Yun po, nalimutan ko po, basta Lins po siya. Lagi po sila pumupunta si Renante Diaz sa aking talent manager doon sa Department of Justice. Siya Pero po sa nakakaalam po, Your Honor. Pero sa pagkakilala mo kay Jonel Sanchez, ano ang ginagawa niya kay Secretary de Lima? Siya by driver or ano? Sa akin po, ang trabaho niya po ay security aid po siya. Pero sa aking pagkilala, kasi siya tagakuha ng pera, siya inabutan ng pera ni Renante Diaz. Ang pagkilala ko siya po ang bagman niya. Ang bagman po ni Secretary de Lima po. Anong 3 milyong binibigay mo buwan-buwan kay Secretary de Lima? Opo. Paano yan? Ikukulikta ko po ang aking sa area po sa mga big time. Tag 100,000, 200,000, may 500,000. So, pag umabot ng 3 milyon, buwan-buwan po yun po ang PR, ang tatawag sa amin yun ay PR Payula po. Para lahat ng gusto namin mga kontrabando ipapasok. Golf cart, motor di kurente. Ang aking motor di kurente sa area ko is 100 ka motor di kurente scooter. Golf cart ko sa area ko nasa 30 to 40 golf cart. Concert ko, mag-concert po, gumawa ko ng concert na parang Aranita. Lahat pumapasok ng truck ko, 4-5 truck, 10-wheelers po. Makakarga po ako ng mga beer and can po. 300 boxes po every event ko po. Okay. Hindi ko maintindihan yung 300 boxes ng beer o Beer and cases can po. ng beer. Ang Beer and can po. box Carton nga. po, box. Box. Ang bili ko po is 700 pesos. Binibinta ko sa loob ng maximum po ay 10,000. 3 to 4 hours po, ubos na yun po ang 300 boxes na beer. Yung... So, ilang... At saka... ilang 10-wheeler truck ang pinagkakargahan yan? Isang 10-wheeler na truck na close van po yon. At saka 3 kalahating 10-wheelers po yon. Pang-5 pong generator po kasi pag mag-concert po, hindi po pwede kayang kuryente ng Bucor. Kailangan generator po ang gagamitin is 350 kVA po ang ginagamit po pag mag-concert po ko. So, bukod dun sa 3 truck o 5 truck na beer na pinasok mo, Opo. ito ba'y alam ni Secretary de Lima? Siyempre po. Bakit Alam mo niya po nasabing kasi siyempre?
Ang 300 boxes po, mabinta po ng 3 million din po. Kasi 10,000 per box, ang bili ko po ay 700 pesos per box. So yung 1 million po ay para kay sekretary. Okay. Ibig sabihin, yung tinubo mong 1 milyon, binawasan mo yung tinubo mo at 1 milyon ibinigay mo kay secretary. O basta po 3 million mabinta po doon, tapos ang 1 million sa kanya, may 2 million ako, siyempre ako nagkakapital, may nagkapital po ako. Ang iba naman doon, siyempre pamiar ko din sa mga maliliit na Bucor at mga tao at mga sa tao ko rin sa production. Meron kayong tawag kong production, Herbert C. Production po. Meron po ako doon. So, yun doon, kinukuha namin mga inarinta na mga generator, mga yung mga equipment na speaker, trusses, mga lights, sound engineer, mixer. No, so doon tapos yung mga sweldo, doon ko kinukuha every my big concert po ako, doon ko kinukuha yung sobra po. Basta 1 million po kay secretary po, Dilima po. Okay. Kanino mo binigay yung share ni Dilima na 1 milyon doon sa beer profits mo? Ang bagman po niya po, ang tagakuha ng pera ay si Sir Junel Sanchez, security aid niya sa kay Secretary de Lima. Minsan po siyang kumukuha doon sa pumasok sa maximum, at si Ronnie Daya naman po, yung malapit na driver niya, ay lagi pumupunta din kay GB Sebastian.